Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo nagagalak ng magkatipon-tipon sa banal na misang ito sa ating pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, Ina ng Santo Rosario. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo tinawag niya upang makapaglingkod sa kanyang dambana bilang mga mang-aawit sa ating mga parokya. At patuloy nawa tayong umawit kaisa ng mahal na Birheng Maria bilang pagpaparangal at pagpupuri natin sa Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang sa katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan. Buong kababaang loob nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Inarangal ka namin.
ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, "Mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo,
at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila'y sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas. Hayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinihirang. Ang lupain do'y haring tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang do'y titira. Nang may kapal, dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Magsitayo po ang lahat sa pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga abang. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kinalulugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Ang lahat po ay magsiupo. Sa atin po mga kasamang pari, ang parochial vicar ng National Shrine and Parish ng San Antonio ng Padua, si Father Mark Anthony Hamero, ang parochial vicar ng Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit at direktor ng Diocesan Lectors and Commentators Ministry, si Father Carl Angelo Pua. Ngayon lang po ako nakapagmisa na may mga kasama ring pari. No? Kaya tayo po'y matuwa sapagkat narito po sila at kayo po, mga kapwa ko lingkod sa Diyos, mga kapwa, mga awit sa banal na liturhiya ng ating Panginoon. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Marami nang nabanggit tungkol sa napakagandang debusyong ito. It is something very, very Catholic for us. No? Sapagkat may kita kahit saan ang rosaryong ito. Sa ating mga sasakyan, sa ating mga tindahan. Hopefully, may dala kayo sa inyong bulsa. No? Kaya nga masasabi natin na mark, isa sa mga tanda ng isang Kristiyano na siya'y Katoliko, kung siya'y nananalangin ng Santo Rosario. Pero napagnilayan ko na rin naman before, no? Ang maganda sa Rosario, kadalasan naaakit tayo sa Rosario sa ganda ng beads, no? Yung mga butil, no? Iba't iba, no? Minsan gawa sa mamamahaling bato, kaya perlas, no? O kaya minsan mga shells, no? Or minsan naaakit tayo sa Rosario dahil sa ganda ng medal o kaya ng crucifix, no? Na mayroon ito. Kadalasan hindi napapansin ay yung tali na nagdudugtong sa lahat ng ito. Pwedeng tali, pwedeng kadena, iba't iba man. Pero kung titingnan natin, nagiging rosaryo, yung rosaryo, dahil dugsong-dugsong ito. Mahirap gumamit ng rosaryong putol. At minsan nilalagyan pa nga ng pamahiin. No? Wala pong ganon. No? Pag nagdadasal ka daw ng rosaryo at biglang naputol ang rosaryong iyong ginagamit, naku, may masamang mangyayari. Wala pong ganon. Okay? O kaya yung rosaryo na nasa kamay nung ililibing, no? Dapat daw bago ilibing puputulin. Wala pong ganon. Okay? Hindi totoo iyon. No? Pero di ba kung tutuusin, no? Nagiging buo itong rosaryong ito dahil dun sa kadena, dahil sa taling nagdudugsong sa lahat ng ito. At alam niyo mga kapatid, ito rin ang makikita natin sa buhay ng Mahal na Birheng Maria. Makikita natin na sa kanyang buhay, sa bawat yugto ng kanyang buhay, lalo tigit sa mga yugto ng buhay niyang kaugnay sa ating Panginoong Hesus. Kaya naging makabuluhan ang kanyang buhay sapagkat lagi niyang nakikita kung anong nagdurugtong sa lahat ng ito. Mula sa tagpong napakinggan natin sa Ebanghelyo, ito yung unang misteryo ng tuwa, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Mahal na Birhen. Hanggang sa huling misteryo ng Rosaryo, sa pagkokorona sa Mahal na Birhen bilang Reyna ng Langit at Lupa. Sa lahat ng misteryong ito, sa buhay ni Jesus at sa buhay ni Maria, kaya naging makabuluhan sapagkat may nag-uugnay sa lahat ng ito. At ano yun? Ang dakilang kalooban ng Diyos. At yun ang nakita rin ng Mahal na Birhen. Kaya naging makabuluhan ang kanyang buhay. Sapagkat sa bawat sandali, nakita niya kung paanong kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. At siya, bilang abang lingkod, wala siyang ibang hinangad, kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos.
kaya naging makabuluhan ang kanyang buhay. Kaya natin pinagninilayan ang mga misteryo ng buhay ni Maria at buhay ni Jesus. Itong kalooban ng Diyos na nagdugsong sa bawat yugto ng buhay ni Maria, ay siya rin namang nagdugsong at nagbigay kabuluhan sa buhay ni Jesus. At itong kalooban ng Diyos ang nagtali magpakailanman sa buhay ni Jesus at sa buhay ni Maria. At yun din naman ang hamon sa atin. Sa ating pananalangin ng Santo Rosario, hangad din nating makaugnay ng ating buhay ang buhay ni Jesus at buhay ni Maria sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, siguro yan din ang dahilan kung bakit may iba sa atin or marami sa atin hindi ma-appreciate ang rosaryo. No? Father, ang haba. Father, paulit-ulit. No? Father, nakakaantok. Sapagkat siguro kaya hindi ma-appreciate, kaya hindi makita yung kabuluhan, sapagkat nalilimutang sa pamamagitan ng rosaryong ito, iniuugnay din natin ang ating buhay kay Jesus at kay Maria. Na kung paano ang kalooban ng Diyos, ang taling nagdugsong sa buhay ni Jesus at ni Maria, ganun din naman. Makita natin ang kabuluhan ng bawat sandali ng ating buhay kung nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Sa ating mga tuwa, nakikiisa tayo sa tuwa ni Jesus at ni Maria. Sa ating mga luha, nakikiisa tayo sa mga hapis at luha ni Jesus at ni Maria. Sa ating mga tagumpay at pagliliwanag, nakikiisa tayo sa kadakilaan, sa tagumpay at pagniningning ni Jesus at ni Maria. Yan ang ganda ng rosaryo. At sana tayo, lalo tigit sa lahat, tayong mga naglilingkod sa Kanya, lalo tigit sa banal na misa, makita nating laging kaugnay ang ating buhay sa buhay ni Jesus at buhay ni Maria. Alam niyo, yan yung ganda ng pag-awit. Pansin niyo, di ba, pag umaawit tayo, nagsasama-sama ang ating mga boses. Pag umaawit tayo, nagkakaisang ating mga tinig. Alam niyo po, may isang research na inilabas, na kapag tayo pala'y umaawit ng sabay-sabay, eventually, yung ating pala mga puso, nagiging sabay-sabay din ang tibok. Hindi rin maipaliwanag kung bakit. Pag pala tayo sabay-sabay na umaawit, kahit ang ating mga puso, sabay-sabay ng pagtibok. So ang rosaryo, katulad ng ating pag-awit, iniuugnay tayo sa buhay ni Jesus, sa buhay ni Maria, sa buhay ng isa't isa. Kaya nga mga kapatid, sa ating pananalangin ng Santo Rosario, sa ating patuloy na paglilingkod sa banal na pag-awit, makita nating lagi na tayo'y kaugnay ng Diyos. Tayo'y kaugnay ni Maria. Tayo'y magkakaugnay bilang isang pamilya ng Diyos. At sa ganung diwa, tunay tayong makapag-aalay ng nararapat at tamang paglilingkod sa Diyos para sa ating kabanalan. Amen. Ngayon po ay isasagawa natin ang pagbabasbas sa ating mga mang-aawit, ang lahat ng mga korista sa 3 distrito ng Diocese ng San Pablo. Mangyaring tumayo kapag tinawag ko po ang mga parokya na nasasakupan ng bawat bikarya. Vicariate of St. Paul the First Hermit. Vicariate of San Bartolome Apostol. And Vicariate of San Antonio de Padua.
minamahal naming Direktor ng Diocesan Commission on Liturgical Music, narito po ang mga kasapi ng mga koro sa bawat parokya ng bawat bikarya sa 3 Distrito Eklesyastiko ng Diocese ng San Pablo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, narinig natin sa aklat ng mga salmo, awitan ang Diyos ng bagong awit, ang kanyang papuri nagmumula sa nagkakatipong sambayanan. Nakahanda ba kayong gampanan ang tungkulin na magbigay papuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga awit para sa banal na pagdiriwang? Opo, nakahanda kami. Nangangako ba kayong maging mabubuting halimbawa ng tunay na kagandahang loob sa pamamagitan ng mga talentong ipinagkalob sa inyo ng Diyos? Opo, nangangako kami. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, manalangin tayo sa Diyos upang puspusin niya ng biyaya kayong natitipon dito na nais maglingkod para sa ikadarakila ng kanyang banal na pangalan. Panginoon naming Diyos, sa iyong kagandahang loob, ipinagkaloob mo sa iyong bayan ang mga awit na nagbibigay puri sa iyong ngalan. Basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nanais maglingkod sa iyo at magbigay karangalan sa banal na hapunan. Pagpalain mo sila hanggang sila'y sumapit sa kalangitan, kung saan kaisa ng mga anghel, sila'y aawit ng iyong kaluwalhatian magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang isinasagawa ang pagbabasbas. Manalangin tayo sa ating Ama na sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Santo Rosario. Ating tugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria.
Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanila mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at sa pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangalaga ni Maria at ng mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa katahimikan, idulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat at makiisa sa pag-aalay.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo ang mga alay naming hain ay siyang maghanda, upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesu Kristo, na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Antonio ng Padua, ni San Pablo o ng Ermetanyo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Fiatum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na paikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahat kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Nawa katulad ng banal na rosaryo at ng ating banal na pag-awit, patuloy tayong magkaugnay-ugnay kaysa ni Jesus at ni Maria. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.